Hi, ma'am. Ma'am, hello po. Hi. Sorry. Sa CA po kahapon, napag-usapan ninyo ni Sec. John Vic nga yung guerrilla operations ng mga Pogo. Ma'am, ito pong mga to, nakikita nyo ba na same players? Are there still big fish like Alice Go na nagpapatakbo pa rin ng mga ganito? Oh, magandang tanong yan. At yun yung isang gusto naming maisara, mataliw, mabuhol na loose end dun sa huling pagdinig namin sa Martes tungkol sa Pogos at kina Guo Huaping. Dahil may big fish pa rin. At itong mga big fish ay nagpapatunay na yung mga Pogo hubs ay hindi mga stand-alone operations tulad ng napatunayan na yung ugnayan ng Bamban Pogo Hub sa Porac Pogo Hub, yung ugnayan ng Porac Pogo Hub sa Cebu Pogo Hub in terms of mga interlocking directorates, in terms of mga dating nagtrabaho sa Porac na rescue muli sa Cebu. So yung tanong na sino o sino-sino ang mga big fish ay live question pa rin at susubukan naming tumbukin at maisara sa susunod na at huling pagdinig. Ma'am, sa ibang topic naman po, kanina nabanggit niyo rin yung job fairs para sa mga madi-displace na mga empleyado. Nabanggit po kasi sa budget hearing na baka hindi kaya nadi-discriminate sila. Kaya sa mga job fair, walang naha-hire kasi pag nakita ay dating Pogo worker, wag natin tukunin. Hindi ko pa narinig yung issue o concern na iyon sa sino mang dating Pogo worker na ngayon naghahanap ng trabaho o gustong magkaroon ng hanap buhay. Mabuti ni-raise iyon para ma-anticipate na at mapaghanda ang tugunan yan. Pero dun pa lang sa ulat ng DOLE tungkol sa mga job fairs, bagamat kulang pa sa inaasahan ang mga nag-apply doon o nag-participate doon. Pero ayon sa kanila, maraming employers ang pumunta at alam nilang ito ay job fairs para sa mga dating nagtrabaho sa Pogo. So ibig sabihin, anecdotal man, ay ang attitude sa ngayon ng ating mga employers ay alam nilang skilled ang mga taong ito, napilitan lang makipagsapalaran sa Pogos, pero dahil nga naghahanap na ng alternatibong trabaho at hanap buhay, dahil nga palapit na sa deadline sa December 31, mukhang gustong makapag-recruit kahit pa mula sa dating Pogos, makapag-recruit ng mga skilled na mga kababayan natin, yung mga employer. So, I don't see yung problemang iyon bilang problema na sa aktual sa ngayon. Mas pa talaga kailangan talaga makapag-generate ng maraming disenteng trabaho at sustainable na hanap buhay para sa ating mga kababayang dating nagtrabaho sa Pogos. Pero ma'am, can we say na right now, medyo humina na, malaki nang inihina ng Pogo operation? The mere fact na yung mga malalaking Pogo hub na pasara, and then marami na rin napadeport na mga Chinese national na involved. Can we say na malaki na ang inihina ng Pogo dito sa atin? I would say malaki na ang inihina, no? Thanks dun sa pag-iimbestiga ng iba't ibang Senate committee sa nakaraang mga taon, committees on labor, economic affairs, syempre, yung amin sa Committee on Women, thanks dun sa pakikipagtulungan ng iba't ibang executive at constitutional body sa aming mga investigasyon. Thanks dun sa inanunsyong ban on Pogos nung SONA. Thanks na rin sa EO kahit kailangan pang iwas to yan. Thanks dun sa inihain na panukalang batas na anti-Pogo Act. Pero syempre, yung ganyang mga nag-operate, no, through human trafficking, through money laundering, iba't iba pang mga krimen, mukhang hindi sila ganun kadaling sumusuko. Kaya nga't nababalitaan na natin yung mga style nilang pa-reinvent ng sarili, patago sa loob ng mga legal na negosyo, paghahanap siguro ng lusot sa mga lumang batas. So, pero we serve notice to them na hindi po namin bibitawan itong tagumpay ng mamamayan na napaban nating lahat ang Pogos at talagang maghahanap tayo ng sustainable na alternatibo dyan na talagang, no, di tulad ng mga pangakong napako ng Pogos na yan, talagang magde-deliver ng
trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan, talagang magdi-deliver ng revenues sa ating gobyerno para lalo na sa mga social protection programs at talagang hindi magiging kuta ng mga krimen tulad ng naging itong mga POGOs. Okay, other issue na tayo. Okay, Ma'am